So good morning Simbalay, no? Welcome back sa tuwang Simbalay balik, no? So i-greet na imong tapad, no? Imong kauban sa Simbalay, i-greet siya, no? Welcome back sa Simbalay. No, then after ana, no, kamustahi siya. Nakamustahi unsay gibuhat ni Lord siya throughout the week. No, kamustahi siya unsa nagdagad siyang life. No, maybe nana siya challenges, no, i-encourage siya. Or maybe pud ikaw, no, kinahanglan ka og imong kaugalingon nga encouragement, no? So muna, let's have fellowship with one another sa ato ang matag Simbalay. No, so mo manay purpose kanang nagasimbalay ta is to have fellowship with one another. So sige, no, akong gihangyo ang tanan nga manindog ta. No, before ta moadto sa ato ang worship, no, let me read you a passage, no, in the book of Colossians chapter 3 verse 16. Sa NIV, ana siya dari. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit. Amen? Sing to God with gratitude in your heart. Grabe gyud, gratitude, grabe nga pagpasalamat diya sa Ginoo. Mangutana ko sa imo, no, mapasalamaton ba ka diya kay Lord? No, kung mapasalamaton ka kay Lord, no, palakpakan nato si Lord. No, so muna nga, verse 17, naana siya dari, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So amen ba, no? Sa atong simbalay, no, atong pasalamatan si Lord sa atong mga pagsimba. No, maybe nakay challenges, nakay mga problema, but I tell you, Exoon, let's open up our hearts to Him. No, ay lang pa disturbo na ikaw mismo. No, kung mapasalamaton ka kay Lord, pasalamati siya. No, kana imong kasing-kasing good Lord, maayo kay ka sa akong kinabuhi, Ginoo Lord. And Lord God, Lord, you never failed, Lord God, sa mga matag kinabuhi. Lord, sa mong pamilya, Ginoo, salamat kayo. Lord, sa mong ministry, salamat kayo, Ginoo, Lord God. Ug ikaw na lang, Lord, ug ikaw lang, salamat kayo. Come on, atong palakpakan si Lord. Lord Jesus, Lord, we worship you. Lord, we worship you this morning, Lord God. And Lord, we declare that you are God in our lives. Salamat kay Lord. We give you all the praise. We give you all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give him a clap of praise. Hallelujah. 2, 3, say. Come on, let's clap our hands. Yes, Lord, we love you, Jesus. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. Amen. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Oh, we declare, together we sing. Holy, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Yes, you are holy. Oh, Simbalay, we declare, we stand and lift up our hands to our God. To the joy of the Lord is my strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Everyone sing. Oh, we declare, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown, and it
rising up. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. And it's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. Yes, Lord, we worship you. Together we sing, oh, we worship you, Lord. Everyone sing. We sing holy, and holy is the Lord. Yes, you are holy, Lord. Sing holy is the Lord. God Almighty, the earth is filled. Yes, Lord. Sing holy is the Lord. Holy is the Lord. God Almighty, the earth is filled with His glory, and holy is the Lord. God Almighty, the earth is filled with His glory. Sing the earth. And the earth is filled with His glory. Yes, Lord, we worship you today. We declare your praises, Lord. There is no one else like you, my God. Oh, Lord. Oh, salamat, Lord. Oh, salamat, Lord. Hallelujah. Come on, let's give Him a clap of praise today. Hallelujah, Lord, we worship you, Lord. Hallelujah, Lord God, and we declare that, Lord, there is no one else like you, Lord. And Lord God, sa mumatag kinabuhi, Ginoo, Lord God, you never fail. And Lord, niami karon, Lord God, nagasimba ka di mo, Ginoong Jesus. Lord, wala mi laan giila, Lord, ikaw lang sa mumatag kinabuhi. And come on, Lord, kung kaila ka ni Lord, no, istoryahay sa kinsa sa imo ang life. No, if no, naiginabuhat si Lord sa imo ang life karon, pasalamati siya. No, kung nakay challenges, no, pasalamati yapon siya. No, kaya I know, no, once nga nagasimba ta sa Ginoo, naging victory diha igsoon. Come on, wherever you are, ay lang pa disturbo. No, pasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Lord God, amo kang gisimba, Ginoong Jesus, Lord. And Lord, amo kang gipasalamatan, Ginoo, Lord. Hallelujah. Oh, gisimba ka, Jesus. Today, Holy Spirit, we welcome you in our symbolized Holy Spirit. We allow you to move, Lord. We allow you to move, God. Oh, Lord. You call the sun to rise. You lay it down to yes, Lord. And you hold this heart of mine. You hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness. Table is set for me. Oh, we thank you, Lord, for you are the living bread. Such an awesome God, so
so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, you're so generous, so faithful you are, such an awesome God, so mighty. We thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. So wonderful, such an awesome God, so selfless, you're so generous, so faithful you are. We declare this morning, we declare, and nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love. Yes, Lord, this is our prayer today. And Lord, we declare over our lives, and mercy, and nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love. Such an awesome God, so mighty. Come on, let's raise hands to Him today and declare, so holy, so wonderful, such an awesome God, so sad. Oh, it's who you are, Lord. Oh, it's who you are. Such an awesome God, such an awesome God, so mighty, oh Lord, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are, and nothing comes close to the Lord. Yes, Lord, and nothing as sweet as your love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord. Oh, we exalt you today. Oh, Lord, and mercy, and nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love and mercy, and nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love. Yes, Lord God, we declare, such an awesome God, so mighty, so yes, Lord God, we worship you, Lord. Lord, there is no one else like you in our lives, Lord. You are God alone. You are God alone. Lord, amo kang gisimba, Lord. Selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God. Oh, we worship you, Lord. So holy, so wonderful. Such an awesome God. So selfless, so generous. Yes, Lord God, we worship you. And Lord, we humble ourselves to you today, Lord. Yes, Lord God, we worship you, Lord. With all our hearts, we declare. And Lord, I pray, Lord God, to every challenges, that we face, Lord God, we will break through, Lord God. You have your favor for us, Lord.
Salamat kayo, Ginoo. Come on, wherever you are, continue to worship Him. The Holy Spirit is in this place. Wherever you are, the Holy Spirit is there. And Holy Spirit, Lord God, we welcome you. Holy Spirit, Lord God, we welcome you. Come on. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Oh, we welcome you, Lord. Yes, Lord. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Oh, declare we fall down. We fall down. We lay our crowns. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And is the Lamb. Yes, church, He is holy. Sing, we fall down. And we fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb, and is the Lamb. Oh, we cry, and we cry, holy, holy, oh, Rababa Eshidai. Cry, holy, holy, holy. Yes, Lord, and we cry, holy, 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 and is the Lamb. Oh, we sing to you, Lord, we cry, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy. Yes, Lord, and is the Lamb. Oh, we worship you, Lord. There is no one else. There is no one else like you. Oh, we worship you, Lord. Strong and mighty is the Lamb. Oh, we cry holy, and we cry holy, 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 and we cry holy. We sing to you, my Lord, holy, and we cry holy, 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 and is the Lamb, and is the Lamb. Yes, you are holy, and is the Lamb. Strong and mighty is the Lamb,
Hallelujah. Come on, padayon ta ka magsimba igsoon. Kamo diya nga nasa simbalay. Come on. You can close your eyes. You can raise your hands to the Lord karong nga buntag. Si Lord ang atong tuyo karon nga panahon, no? Ang atong goal ani nga panimbahon is kita makakonekta ya kay Lord. And so come on, allow yourself to connect to God this time. I tell you, so dili lisod ang mo-connect kay Lord. The Bible says that if you seek Him with all your heart, you will find Him. And sa karon nga buntag igsoon, no? In your heart, make it true nga nakadya karon. It's because ikaw gusto ka makakonect kay Lord. Gusto niyo mo mabati ang iyang presensya. And I tell you again, it's not difficult nga mahitabo na. It's just a matter of heart. And so karon nga buntag, in your heart, tell the Lord of your desire nga gusto ka makakonektar sa iyang presensya. Nga gusto niyo mabati ang iyang comfort, ang iyang gugma sa imuang kinabuhi. Hallelujah, Lord. God, we come before you, Lord. We come before you, God. And Lord, you said in your word, Lord, that if we seek you with all our heart, we will find you, Lord. And so this morning, God, with all our heart, Lord, God, we seek you. God, we want your presence. God, we want your touch, Lord, upon our lives. As we sing this song, Holy, Holy, God, allow us, Lord, to connect to you this morning. Come on, people of God, let's just sing to you. Let's just worship Him. Cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, yes, Lord. Holy, holy. We cry, holy God. We cry, holy, holy, holy. It needs to land. Come on, let's sing it again. Let's cry out, holy is the Lord. Cry, holy, holy, holy. And we cry, oh God, you alone are holy. You alone are holy, God. And we cry, holy, holy, holy. It needs to land. Hallelujah. Yes, Lord, we cry out, holy is the Lamb of God. The Lamb of God who was slain, Jesus, King of kings and Lord of lords. Lord, these praises are yours, this worship are yours, God. Hallelujah. Come on, Iksono, we just sang that song, Holy, Holy is the Lamb of God. And ikaw no kung imong sabton ka ng word nga holy, ay kung imo nang masabtan no, unsay buot pasabot anang holy, balaan, I believe na I change sa imong attitude karong nga buntag. Because who you are coming to this morning is not an ordinary person, is not an ordinary man, but you are coming before the King of Kings, the Lord of hosts, the God who made the heavens and the earth. You are coming before the one who died on the cross because of His love, His great love for you. He is the one who came down, reached down to us because of His mercy and grace and love for us. And so kung ikaw imo nang masabtan, imong mahatag sa iya unsay pagsimba nga dapat nga para sa iya, imong mahatag ang pagpasalamat nga iyaha lang gyud. At so karon nga buntag igsoon, daiga siya, pasalamati siya, igna siya nga siya ang Dios nga balaan ug walay sama. Siya ang Dios nga imong giilas sa imong kinabuhi. Hallelujah, Lord. Oh God, let's sing that song again, holy. And we cry, holy, holy, holy. Come on with conviction, holy. We cry, holy, Holy. holy, holy. Holy are you, Lord. We cry, holy, holy, holy. It needs to land. Jesus, oh Jesus, we cry out to you, Lord. We cry, holy, holy, holy. Receive our praises, God. We cry, holy, holy, holy.
Receive our worship, Lord. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah, God. God, we lift our hands to you, Lord. We lift our voices to you, God. We reach out to you this morning, Lord. And I believe, Lord God, nakita minimo, Lord, karon nga buntag, oh God. And in your throne, Lord, in your God kingdom, Lord God. Lord, I believe, Lord, dili lang minimo labyan, dili lang minimo tan-awon, oh God. But Lord, sa mga kami, Lord God, naga-reach out sa imo. Lord, mas labaw ka, Lord God, nga naga-reach out, Lord, sa amo, oh God. Your word says, Lord, nga nahigugma ka, Lord, sa amo mga kinabuhi. And out of your great love, oh God, Lord, ni-anhi ka, Lord, sa kalibutan, Lord God, to save us, Lord, for us to be connected back to you, oh God. Because, Lord, you desire us to be in your presence, oh God. And this morning, Lord, mauna ang mahitabo, mauna, Lord, ang kahimtang karon. We are in your presence, oh God. Lord, salamat sa opportunity na kami, Lord God, makasimba, makadaig, makapasalamat sa imo, Lord. And God, with hearts wide open, Lord, we are ready for you, oh God. Come on, Ikson, na ikaw diya karon. Ingna si Lord, nga Lord, I am ready for you, Lord. Nianhi ko, Lord, para sa imuha. Because Ikson, sultihan di ka si Lord, He will not come to you uninvited. Si Lord, no, gusto niya nga ikaw mutawag saya. And when you call to God, I tell you, son, God will answer you. God will touch you this morning. Hallelujah, God. Father, I pray in the name of the Lord Jesus, let faith arise, Lord, in the lives of your people, God, and everyone nga naakaron, Lord, sa matag simbalay. Everyone, Lord, nga nakadungog, Lord God, ani nga panimbahon. Lord, they will receive their portion from you, O God. Holy Spirit, Lord, be acknowledge your holy presence in our midst. Lord, kining tanan pinaagi sa imo, O God. So, salamat kay Lord, ikaw magbutang og conviction, Lord, sa matag kasing-kasing, Lord, nga naakaron, Lord God, nagapamati, Lord God, nagaapil ani nga panimbahon. Salamat kay Father. We give you all the glory, honor, and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Kitang tanan mo ingon. Amen and amen. Hallelujah. Tapapakan si Lord, oh. Sige no, before ka muling ko diha, high five sa imong tapat, ina siya nga, God will bless you this morning. Right? Sige, makapanglingkod, ano? So, once again, mo pa rin Permiro, maayong buntag, no, sa ato ang tanan, kamudya nga na sa mga Simba Live, sa naasa nga dapit, no? Salamat sa iyong pag-anhi ko. Na ay first timer diya, no? Bag-o din mo kaila, grab the chance no nga imo nang may laila nga person, no, because isa na sa atong mga goal actually no ani ato ang ginabuhat nga fellowship, not just nga kita makasimba sa Lord, of course very important, but of course no maka ila-ila putag mga bag-o nga mga tao nga atong kauban diya sa pagsimba sa Ginoo. Okay? Sige no, so palailas ako sa wala kayla, I am John Michael Irving Sinches. No, taas-taas gina akong pangalan. Isa ko sa mga primary leader ni Pastor Ian and Pastor Ching. And I thank the Lord, no, for the lives of our senior pastors for giving me this opportunity karong buntag nga maka-encourage, no, sa atuang tanan. And pasensya kayo, no, medyo akong tingog gikan naging ko na bago ra gid naulian sa sa flu. No, but nevertheless, si Lord na ay word para sa atong tanan karong buntag. Amen? Ini mo tapad na ay word si Lord sa mga karong buntag. Sige no, so let's pray for the word. Father, salamat again for this opportunity, this time that you have given us, Lord, to be in your presence, to be ministered by your Spirit, Lord. And I pray, oh God, your word, Lord, ma-receive gid sa matag isa. Lord, I pray ang tanan, Lord, masabtan unsa ka importante ang imong pulong, Lord, para sa among mga kinabuhi. Without your word, Lord, we are lost. Lord, dili na mo makaya gid among kinabuhi. And so God, I pray, Lord, matag isa gid, Lord, ma-receive ang imong word karong buntag, matanom sa matag kasing-kasing og mo bear fruit, Lord, for the glory of your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, let's start now. 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. I'll be reading from NIV version.
Ingon di ang pulong sa Ginoo, all this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God. Say that phrase, no, worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. Now, this is one of my devotionals, I think, last week, no, but nagabalik-balik po sa kunahuna, and nag-strike gid sa ko ani nga verse, no, is kaning ingon si Apostle Paul, no, sa mga Thessalonian church, ingon siya, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Now, if you read the mga writings ni Paul, no, to the churches everywhere, Philippians, Corinthians, Thessalonians, specific kay dari sa Thessalonians, to is gina-affirm, gina-congratulate kumbaga ni Apostle Paul gud ang mga believers dito nga lugar sa Thessalonica or mga Thessalonians. It's because they were really doing a good job sa ilang pag-alagad sa Ginoo. In fact, ingon si Paul nga, you became a model or an example to the believers everywhere. Grabe yun. So, nindot kaayo ang dagan, ang journey sa pag-alagad sa mga taga-Thessalonians. Kaya si Paul, ngayong leader, gi-affirm sila and gi-inspire pagid, gi-encourage pagid pagmaayo nga, sige, padayon pagid mo, do it even more and more. No, kay nalipay gikay sa Apostle Paul ani nga mga believers sa Thessalonica. And in this particular nga verse, no, makakuha tag idea nganong nagiging victorious, nganong nagiging successful ang pag-alagad sa mga taga Thessalonians out from this verse. And ako nakuha, no, when I read this verse akong devotion, is that kaning for which you are suffering. So ang pag-alagad sa mga taga-Thessalonians is dili sa ingon nga simple lang, carefree lang, no, comfortable lang nga pag-alagad sa Ginoo. Because si Apostle Paul nadungog niya ang report nga sa ilang pag-alagad sa Ginoo, naga-suffer sila. Hello. Ganahan ba ta na klase nga pag-alagad? Naga-suffer. Now, please, no, dili na to in negative nga, hallelujah, da kayo nila, no? No. Let's try to understand bitaw unsa ang buot pasabot aning word nga suffering, no, sa gi-mention ni Apostle Paul. Ang suffer dari nga ginami ni Apostle Paul is the way nga nag-alagad ang mga Thessalonians sa Ginoo is by means of sacrifice. Now, mao na actually ako nasabtan aning nga word nga suffering aning nga verse. No, they were really serving God in a sacrificial way. Hello. And you know what, no, sa mga previous nga meetings with Pastor Ian, I think twice or katulo na nga primary meeting namo or even more, no, ginabalik-balik gid ni Pastor Ian kaning word nga sacrifice sa mga primary. And naa siya statement kanang strike kay sa akong sulod no, yun siya nga kung ang imong pag-alagad sa Ginoo dili na sacrificial, wala na insakto nga pag-alagad sa Ginoo. Pagkadog lakka, warag nidulot gid sa kong sulod and naka-evaluate dayon ko no sa ako ang pag-alagad pod sa Ginoo. Unsa ba ni akong pag-alagad sa imo, Lord? Sacrificial pa ba ni? Or basin mas gina-prefer na nako ang convenience, ang comfort? Kaya lagi no, kung mubalik ta sa scripture, without a doubt, tama kaayo ang giingon ni Pastor Ian gid. Dagan tag verse nga atong pwede ma-enumerate no to support that statement nga ingon ni Pas nga kung ang imong pag-alagad sa Ginoo dili na sacrificial, wala na mainsakto nga pag-alagad sa Ginoo. And I hope and I pray nga dili lang ako maka-evaluate no sa nakadungog ko ana, but kitang tanan karon nga buntag atong ma-evaluate ang ato ang pag-alagad pod sa Ginoo. Ikaw man gi makaingon, ikaw ra po'y makatubag ana nga pangutana. Kamusta man ang imong pag-alagad sa Ginoo? Hello? Ipangutana ang imong tapad, bahalag dili kanya tubagon. Ingna siya nga, kamusta ang imong pag-alagad sa Ginoo? Na sacrificial pa ba na? Or convenience na lang? Di ba? Because kumubalik ta sa verse, no, si Paul yun, iyang gi-affirm ang pag-alagad sa mga Thessalonians because nakita niya nga tama ang ilang pag-alagad, which is sacrificial. Naga-suffer sila. Now,
Kung atong sabto, no, naayo bang mga tao, no nga, abi nilag ang kingdom of God is, kanabitang, how do I say this one? Kanabitang murag ipangtagak lang, nga or kanang murag unsan tawag sa dulo sa mga bata nga kada ipabitin bitaw nga hilahilahon para musakay ana sa para mo lang kabot ka unsa kay tawagan nga kan ganing nga dulo sa mga bata nga there are some people who think nga ang pag-alagad sa Ginoo, the kingdom of God is something nga kana bitaw simple lang, carefree lang. Hello. But if we go back to the scripture, klaro kayo ang mga verse, in fact, na kayo pang-enumerate later, nga the way really to serve God is really sacrificial. Amen? You need to suffer for the kingdom of God. The kingdom of God is the greatest prize and it requires sacrifice on our part. The best things in life do not come for free. Di ba? Kailangan ni mo haguan. Ang mga valuable nga mga butang, it requires really hard work, time, effort, everything, no, para maangko na nimo. And kung inga naman ganing ang mga butang dari sa kalibutan, how much more the kingdom of God? Amen. Now don't get me wrong, no, dili akong pasabot nga para kita maluwas, no, in that sense, or malangit, no, kailangan ta magago sa tong kagalingon paningkamot. No, dili na mo akong point. In terms of kaluwasan, no, wala tay dapat dalisan na nga the way nga kita maluwas no ma-connect balik sa Ginoo is through Jesus Christ again. What He has done on the cross for us, His sacrifice. Tama ba? And our faith and our acceptance of Him sa itong mga kinabuhi, kita maluwas, kita ma-connect balik sa Ginoo. Tama? Mao nang pamagi sa kaluwasan. But after po na kita nakaila sa Ginoo, nakabalik na naluwas na, what's next? Di ba? Porki ba naluwas na lang ta, or naluwas sa ta, wala na lang man tayo buhaton? Ba, magwat na lang ba ta nga, Lord, kano sa kamabalik, Lord? Basta kay Lord, naluwas na ka, Lord, ha? Di ba? Or, di ba? Magpakayahay na lang ta? No. Di ba? Dili, tama, di ba? What's next is si Lord nagahatag sa atuwa og assignment as being part of the kingdom of God that we need to fulfill. Amen? And along the way, sa iyong pag-fulfill anang assignment nimo kay Lord, na ay sacrifice niya. Amen? So, karon nga buntag, no, it's really my prayer nga, ang ato ang pagtanaw, pagsabot aning word nga, sacrifice, is mausab gid siya. Because I tell you, no, importante gid for us nga mga believers, mga followers ni Lord, nga atong masabtan gid unsay meaning, unsay significance aning word nga sacrifice sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Daghang tao, no, dili gid ganahan aning word nga sacrifice. Nga naman dili sila ganahan nga ma-discomfort, dili sila ganahan mag-antos, mag-suffer, pain. No, dili kasagaran gid dili ganahan ana. Amen. Mas i-prefer yun sa kadaghanan, no, ang convenience, ang comfort. Amen ba? Now, kung mo punta na ang dagan sa kalibutan, actually, mo na gina-promote yun sa kalibutan. Comfort, convenience. Amen ba? Grabe naka-high-tech, no, ang ato ang age karon, no, digital na, grabe gid, everything is done online. No, machines are everywhere. And what's the purpose of all this invention? To make life convenient, comfort. Tama ba? So, mura ba gina-install sa ato ang unahuna gyud nga we go for these things, comfort, convenience. Nga masapawan ba? When it comes to serving God, masapawan ang sacrifice. Madala na dito sa pag-alagad sa Ginoo ang comfort ug ang convenience, which is dapat dili pwede. Di ba? Grabe karon ang kalibutan gid gina-promote ning convenience, comfort. I remember sa gamay pa ko. Of course, gamay pa magig ko sa una nga pag mutawag mi sa kumama, no, sa iyang igsoon nga naa sa Manila, magbitbit mig mga minimum siguro mga 70 pesos. Kay payphone pa man sa una. Moadto ka og kanang ga-offer ana nga services, magbayad ka kada minuto. Pila ba to 15 Gs.
Unya, let's say among kwarta 70 ra, 100 ra, limited ra kaayo. So, makastura sila kajot, ako mamag ako anting sa Manila, magkumustahan na. And then, pag wala na may mabayad, putol na po. Saya ko, pingis ba? Ako po nga, ako na po, istorya mo, kamusta po, takanti bro. Wala na, urot na mong kan. Ba't karon, di ba? Grabe, libre na. Dili lang kay tawag ang imuhang ma-experience, even video. Di ba? Cellphone na to, connect lang ka og wifi, dalang kay data. Grabe good. Convenience. Amen ba? Karon good. Goes for convenience, comfort. And joker pag kayo na ako'y mga igagaw pag umangkon kay nasapon ako sa balay sa kong lolo, nakabisit man ko dito. And pag-abrin ako sa portahan asa nagtapok, sa sura sila, and naay laptop dito, wala gasura siya, nag-work, kay di ay nag-work silang project ba, or assignment, something like that. And nagkatawa sila is because nakita na ako sa ilang gi-open nga browser, na ito ang ChatGPT. Di ba? Grabe gini na pasensya na mga estudyante na mabuking na gid mo kung naay maestra nga wala ka bulani nako mabuking na gid mo. Nga ang ilang yun sa course, uy nga nagamit man ka ana, man. Atan. Sa kan mong kaya nonoy na ako'y kanang essay ba nga ginabuhat. Ako kabalog ko, kita nga na sa online, familiar kita anang software nga ChatGPT ko. Hala, kamo ba? Sabi, dili ka, masapod na siya maiso nga. Dili bang kayo na kaya ako man dahil i-paraphrase. Okay, gamit sa wisdom mo. Ayos niya. Because I remember sa oras akong panahon, nag-eskwela ko, basta lagi mga literature, English na nga subject niya, essay writing na. Mag-matter ang words, mag-matter ang imuhang idea. So ito, magkalisip kung sao man pag-express. Pero karon dali na lang kayo, ChatGPT na. Di ba? So sino, gianad kita, comfort and convenience. Now, dili manggit actually sayop no nga we pursue these things. Okay? Dili sayop nga mo pursue tag comfort and convenience, but we need to know unsa atong goal, why we pursue these things. The goal must be to become more productive and not to become more comfortable. Hello. Dapat kani nga mga butang atong gamiton para mas makabuhat patag dinagko by means of these things. So mahimong sayop kung you pursue para mas mahimo kang comfortable rather than becoming more productive. But let me go back again to that word sacrifice. Because again, no, sadang giingon na ni Pastor Ayan sa in one of our primary meetings, gabalik-balik yun. Ko grabe Lord ba? Kailangan gid siya Lord ba? Now again, dili gid tanan ganahan aning word nga sacrifice. Pero kung ikaw no nakay different ka understanding, different nga perspective about the word sacrifice, I tell you no maganahan ka. Ma-appreciate nimo. And mas mugo ka. Mubuhat ka sa pag-sacrifice. So that's really my goal karong nga buntag na why we need to sacrifice in serving God. Nganong kailangan mangyod ang sacrifice sa imong pag-alagad sa Ginoo. Number one, nganong kailangan siya, it's because it's necessary. Say that word, necessary. Your service to God will not work without sacrifice. Karon pa lang daan, sultihan di ka, bago pa ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, taod-taod na ka. I tell you no, without sacrifice, dili gid mag-work ang imong pag-alagad sa Ginoo. In the book of Luke chapter 9 verse 23, ingon di ang pulong sa Ginoo, si Jesus mismo nag-ingon no. Ingon siya, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Si Jesus mismo, iyang giset daan ang condition na kung ikaw gusto ka mo follow, gusto ka mo alagad sa Ginoo, mao ni requirement. You deny yourself and you take up your cross daily. Grabe, dili gid na aksidente. Si Lord pag mo istorya na apil gina labot gina intention gid nga iyan ang istorya. And giapil pag idang word nga daily. Sa matag adlaw sa imong pagsunod sa Ginoo, dapat sacrificial. Nag-sacrifice ta. Because
pag sacrificial ang imong pagsunod, pag-follow sa Ginoo, that way mag-work na kay makita nga resulta sa imong pag-alagad sa Ginoo. Frustrating ba ana? Kana na kay ginabuhat-buhat, taod-taod din imong gibuhat, nagahago nagig ka, gibuhusan nimo effort and time, and wala kay makita nga result. Frustrating na oy. Di ba? Mo po na isa sa mga reason anong ang tao mo quit, ma-discourage. So kita nga mga believers, ikaw nga naminaw karon, if you want to follow God, to serve God, you need to understand it's through sacrificial talaga. Denying yourself. Na kay gusto para sa imong kinabuhi. Pero when you hear the word of God, God has a different plan, course for your life. You are, di ba? In between, asa ka, imong gusto or ang gusto sa Ginoo. Jesus said, if you want to follow me, you must deny yourself. Di ba? In order to follow God, God's way ang imong piliyon, rather than ang imong pamaagi. Denying yourself, taking up your cross. Grabe, liman ka, let's say, ato lang iliteral. Pag-imagine, sige na, iliteral pag-imagine, nagapasan kag cross, kada adlaw sa imong kinabuhi. Hayahay, dili. Dili, oy. Tama? But sige lang, hindi mo tapad, sige lang. Kay pinaagi, ana, that's the way nga mag-work. Hello. In that way, na kay makita nga resulta sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dili sayang ang imong effort. In the book of Romans chapter 12 verse 1, ingon diha, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So you see, tama gitong gingon ni Pas. Kung ang imo pag-alagad sa Ginoo, convenient na lang ka, dito ka mo prefer kung asa ka mas comfortable, wala na ginamain sakto imong pag-alagad sa Ginoo. And dili ta gusto ana. Amen ba? Gusto nato nga tinuod gid ta. Insakto gid atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Now, wala man kita laing example, wala man kita laing model, no? Ingon pa ang Bible, the pioneer and the perfecter of our faith, si Jesus man gid atong ginasunod tong model yun. Kung imo pong tan-awon na yang pagkinabuhi, no, itong nasa sa kalibutan, actually, no, he was living a life of sacrifice. Hello? Ang kinabuhi ni Jesus mismo is a life of sacrifice. Kana lang daang dito na siya sa langit, sa gingharian sa Dios, nagalingkod og trono uban siyang amahan. But in order nga maluwas ta niya, matabangan tayo, ninaog pagyud dari sa kalibutan. Kung imo nang sabton kuya, kulba kay nga sacrifice. Dito na sa langit, perfect atmosphere, perfect condition, perfect being. Ni anhi pa sa kalibutan, nung sa man ang kalibutan imperfect. Di ba? Dahil sa kalibutan, dagang problema, dagang mga negative things nga pwede mahitabo. Ikaw mismo nga tao, magutman ka, mangihi ka, dagan kag mga imperfections. Tama? Now, how come nga si Jesus dito na sa perfect nga lugar, perfect nga being? Ni anhi pa sa imperfect. Di ba kita gusto kita malangit, kaya dili kita gusto na rin sa kalibutan ni, wala naging klarong kalibutan, ha? Ba? Amen. We understand nga dito sa langit, makapahulay kita, mag-enjoy ta pag maayo ba ng Ginoo. Di ba? Kay mo lay kita gusto magita comfort. But si Lord dili. Para iya tang maluwas, iya tang ma-redeem from the power of sin, no nag-sacrifice siya. Ninaog gikan sa langit, padulong dari sa kalibutan. Mabutang ingon sa Apostle Paul, I think in the book of Philippians, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Other nga translation na ingon si Paul, something to be grasped. Dapat imong masabtan ang gibuhat sa Ginoo. Ang iyang pagnaog dari sa kalibutan, it's something nga dapat magpasalamat ta. Hello? And dili lang atong pagnaog niya nga nag-sacrifice siya, tibuok nga adlaw ug tuig nga buhi siya sa kalibutan is a life of sacrifice. Because this world is full of temptations. This world is full of, di ba? Wickedness, evil.
Dili pwede si Lord nga siyang pagkinabuhi diri sa kalibutan, masipyat siya or makasala siya masin kasa. He need to keep himself free from all these things nga makahugaw sa iya. Because if kung makasala siya bisag isa, mahimo siyang disqualified nga magpakamatay sa cross to redeem us. So you see, every day, he needed to live that holy, blameless life before his Father. So it was really a life of sacrifice. And ang katong sa cross, mao na lang to ang conclusion. Mao na lang to ang ending sa iyahang nasugdan nga kinabuhi nga sacrificial. Hello. So kung si Jesus mismo, wala ni ane sa kalibutan para magpakayahay, kundi in order nga mabuhat niya ang iyang katuyuan, requirement ang sacrifice, iyang gigo, ikaw po digsoon, ang imo ang purpose diya sa Ginoo, dili po nimo mabuhat without you sacrificing for it. Hello. Kung comfort and convenience ang imo ang i-pursue, dili nimo ma-fulfill ang imo ang calling diha sa Ginoo. Hello. May nimo tapad necessary. Kung gusto ka mo succeed sa imong pag-alagad sa Ginoo, kung gusto ka makakita og tinuod nga resulta, be prepared to sacrifice. And dili lang sa to ang pag-alagad sa Ginoo, but actually no kay imong sabton kaning word nga sacrifice is true even sa mga butang dari sa kalibutan. Like I said earlier, the best things in life do not come for free. Ikaw nga mo succeed sa imong trabaho, mulampo sa imong pag-eskwela. What do you think kung dili ka mag-sacrifice, makagraduate ka? Nakadumdum lang ko sa akong pag-eskwela. Grabe ka ng first year college ko sa USTP sa una. Taas kay mig-break. I think alas 10 na human na. Mubalik pa mi alas 4. Oo. So kami sa mga barkada nga mga bugoy, sila, ilan akong gi-invite, nadalagin lang ko sa ila. So wala ko yun, banuban lang ko nila. Grabe, alas 10 pa wala na may klase. So, magkasabot din sa kumarkada, nami leader. Okay, kung naman ko, marag-vice naman ko. Muingon nito siya, kasaman, taas pa kayo tayo, maamanda ka ron. Mga hanggat na siya, maglaag mi, mag-inom mi. So, ako po, maubal lagi ba taas pa siya? Sige alas 4 pa dito balik. Ano po, laglag mi. Among i-invite among mga ubang classmate. Mandalahig mi. Grabe ang mga classmate ng mga studios, kaya mga sabay tayo, ato ta kanta, kit kayo tayo, tagay-sanong tayo, maglaag tayo. Alas 4 balik. Hala ka, ignon na mig, dili ko, mato kong library. Kasi library, uy! Alas 4, bagit. Dili, lagi ko, library, lagi ko. Grabe, kakansawan to na mga kasimot. Saan mo na yung mga weirdo, bagay na mga tawa na, uy, 75, lagi pangayos gobyerno. Pasaylo, alam ko sa kuutok, no, karaan to nga utok, kabalit sa ingana, mong istoryahan. So, grabe, di gusto mo padalahig. Sakripisyo, gis sila, tuon gis library, grabe, alas 10, alas 4, dito gis library. Kami, wala, sige na may pakayahay sa akong mga classmate. Biyahe kami kandaw, soroy-soroy. And kabalo mo sa sunod nga naitabo. Na may idea, no? Katoa mo magipangkansawan nga, mga library boys, sila mo'y nakahuman sa engineering. Kami nga mga, nagsigig pakayahay, kick out me. Grabe yun. Ako first year pa lang, first sem, gi-kick out na ko sa engineering department. Nga naman, sige, magpakayahay. Wag yapon siya maigsoon, kung ikaw magsigil na kagpakayahay, wagi mahitabo sa imo ang kinabuhi. Amen? But if you understand the value of sacrifice, the importance of sacrifice in achieving your goals, at kung imo ng buhaton, naagi kay makita nga resulta. Amen? So, number 2, nga nag-sacrifice sa pag-alagad sa Ginoo. Second, ako na sabtan is kaning word nga gratitude. Say that word, gratitude. Psalms chapter 116, verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo diya. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Na other translation akong gipangita, batulan ako nakita. Ingon diya, gingon ato nga translation nga. How can I repay the Lord for all His goodness to me? Sige daw, for a moment, pwede ba ni mo na balik ko ng pangutana kana nga verse sa imong kaugalingon? What shall I return to the Lord? Or how can I repay the Lord for all His goodness to me? Sa imo bang kinabuhi, makaingon ba kang ang Ginoo maayo kayo? Amen ba?
Sa imo bang kinabuhi makaingon ka nga si Lord matinod-anon gid sa tanang panahon? Nga wala gi kanya pasagdi sukad pa sa sinugdanan hangtod karon og magpabilin hangtod sa kangturan ingon ang pulong sa Ginoo ang Ginoo matinod-anon gid siya. May gugmaon maluluyon dili mausab ang Dios walay paglubad siyang gugma og grasya para sa mga tao nga muduol sa iya. Makaingon baka nga si Lord maayo sa imo ang kinabuhi. Naay verse ganan kay ko dari no, basi nakalimot ang uban sa kaayo sa Ginoo. Tagaan ta mo no, og mga reminder sa kaayo sa Ginoo no. Psalms 103. Let's start with verse 1. Iganong pulong sa Ginoo. Of David, praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Forget not, ayaw kalimti, kung unsay gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Unsa man, verse 3, who forgives all your sins and heals all your diseases. Kani palangdaan, who forgives your sins. Hallelujah. Amen ba? Mga butang nga imong gibuhat nga sala kani adto, kabalugi ka nga sala but still gibuhat nimo. Karon ikaw nga naa sa Ginoo gipasaylo ka. Verse 4. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Verse 5. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. These are just some of the goodness, of the benefits of the Lord sa imong kinabuhi. But even kani pa lang dano, pipila lang atong giinyo merit igsoon dili na kita kabayad sa kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Muna kung tinuod tang mapasalamaton, kung tinuod natong gina-acknowledge ang kaayo ni Lord sa atong mga kinabuhi, dili issue sa ato ang mag-sacrifice. Amen? Dili lisod para sa imuha ang muhatag sa imong the best and even more nga effort para sa Ginoo. Tungod kay nasayod ka nga kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, di ba po ka makaabot kung asa man ganing ka karon, gipaabot sa Ginoo. Or kana lang point nga ikaw gipasaylo, ikaw na kinabuhi sa una sa dili maayo, gi-redeem ka ni Lord, gipagawas ka ni Lord, giayo ka ni Lord, and gipanalanginan, gipaburan pag maayo. Amen? Sometimes mo kita, pag malimot mo na makakwinta ta. Go na kay ko, grabe gitawag na ko diri kagahapon, karon na pod, wala na ko tulog, wala na ko kaon, sana man niyo. Iksoon nakalimot ra ka nga si Lord maayo sa imong kinabuhi. Amen. But when you start to realize, you begin to remember asa kagikan unsa gibuhat ni Lord para sa imuha. Uy, may masmasan kaya. Layo ra kay niya kung mga ginabuhat para sa Ginoo. Uy, amen ba? Dili ta kabayad even katupong sa gibuhat nga sacrifice ni Lord para sa ato. Amen ba? Bisag unsa pa nga sacrifice ang atong buhaton, still dili ta makatupong-tupong lang, di man kita makalabob sa tupong gani di kay mahitabo na. Na unsa ra man pud atong ginabuhat nga mga sacrifices? Kulang lang kag tulog, di ba? Magutman lang ka, kaya nag-fasting mo Buddha, langan ka magutman nga fasting. Di ba? Or in any way nga ikaw nag-extend sa imong effort, nag-sacrifice, I tell you, bisag unsa pa naka-extended ang imong effort sa Ginoo. Dili pagyapon nimo na ikamatay, oy. Di ba? Sometimes sa drama ramong kita, good? Uwi ra kita ba? Oo. Kanin bagong Pinoy, kasi kita gano, patanaawag mga drama, mga good, no? Balik-balik ba? Mga dramatic na kita, mga kanang kayo, no? But really, no? O yung mong sabton, unsa ra man gud ato mga pagsakripisyo sa Ginoo, oy? Amen ba? Gamay ra kayo. Dili gid nato ikamatay. O kung ikamatay man nimo nga nag-sacrifice kasi yung pag-alagad sa Ginoo, congratulations. Kamarama kay kag sayla una-una ka. Bitaw, kung imong sabto no, si Apostle Paul ang yang pagtan-aw no, siya nga nangalagad sa Ginoo, ang yang pagtan-aw sa kamatayon ginan siya. Diba? Ingin siya in the book of Philippians, for to me to live is Christ and to die is gain. Hello.
Kung ikamatay, manimong yung pag-alagad sa Ginoo, no? Wow, congratulations, nakaginansa ka. Kinahuman na kaning kalibutan na nga, dagan kay bikil o karon na anay crown of life nga nagapaamot sa imo. Hello? Dili mo ta pwede mag-cheat pod. Kita nga gusto na ba, Lord, hallelujah. Padahin man kita ng pag-alagad sa Ginoo. Pero you see, another way nga ikaw ma-inspire nga mubuhat pagyud even sacrificial na si mong pag-alagad sa Ginoo is kanang masabtan nimo nga si Lord maayo sa imong kinabuhi. Ang imong pag-sacrifice is actually your expression, your gratitude towards God. Amen ba? Mapasalamaton ba ta kay Lord? Si Lord matinod-anon ba sa imong kinabuhi? Ako nang dako ko nga wala, dili pa yung wala gyud, walay papangadakan because at the age of 7, I think 7 years old, diya nag-stop nga akong papa bitaw ni distansya gibiyaan mi, no? And so, abi na ako, no, growing up, abi na ako nga nagdako ko nga wala ko'y papagyud. Na nga pain sa akong sulod, maingon ko nga, laina ning nagdako ka nga walay papa ba? Bikil gi kayo kay, magtaano ko sa mga barkada sa una, wow, well provided, sa kalahir ang magandang papa biyagid. So, nakuha na nga pain sa akong sulod, nakuha na nga, I would say regret ba nga, sus kung pwede lang untaway nga, nagdako ko na ako papa, nindot untang kinabuhi. Ana abit ako. But then, when I encountered the Lord, na-realize na ako ba nga, growing up, wala day ko nahimong walay papa pagdako. Wala day ko nahimong fatherless even for a moment sa kong kinabuhi ba. Because sabtan ako, no, all those times nga abi na ko wala ko'y papa. Ang Ginoo na di ay sa akong kinabuhi naga-sustain, naga-protect ako. Dagang panahon nga nakoy mga ginabot nga dili gid maayo gid. Mga krimen gid ba? No? Nga pwede na akong ma-endanger akong kinabuhi gid. Oo, grabe gid. But then even at those times, si Lord bitaw na nag-amping, nag-sustain sa ako. I remember one time diha Miss Divisoria sa akong barkada, tuod ako lagi pag sa una mo mag-inom sa una ko sa barkada. Jamming ra mo, wala lang ko tayo mga violence. Peace, brother, peace. Arang ba? So na timingan nga, nagbaklay-baklay mi ng, sa nangadalan Capistrano, giagbayan mi, duwa mi kapos sa barkada, giagbayan mi. Sa pag-agbay, ningan din siya nga, unsay oras bay? Na ako kayo, wala rapod ko ba? Amo, ang oras ikuha naman bay. Tingalo ko, ako barkada ni, upo siya, o ni dagan o kusog. Ako barkada ni, una naman, ni dagan-dagan, ni sutoy. So ako pati naman, dagan man doon siya. Na kaya tingala naman ko, gakahugot naman ang pag-ana sa akong liyog. Ayaw pa na ako na sense, lagi tahan ng mga violence lagi. Wala tahan na, sabay lang ta. Enjoy lang ta itong gihugot naman yan. Ayaw pa na ako na sense. Grabe, late day kong mga 30 seconds. Galak ka, birahan man na ko. Ayaw pa na ako na-realize ang kaimtang. Birahan man na ko, ani. So pag-anan ako sa likod, magkikinitan ako sa likod, naari siya kauban, nakamotor, duwa ka buok. Ang nagsakay, nag-ana, nagtutok na ba? O something sharp bitaw, nga object, puthaw, ako nakita. Sa tingin na, sumpak, something ana. So pag kita na ako, sa akong kakuyaw bitaw, nahimo ko Superman. Tinood, nahimo kong kusgan mo. Nawakli na ako ang iyang kamot. And then, nisutoy kong dagan. Sa kapaspas akong dagan, ha? Akong kauban nga mga 1 minute na advance ako, ha? Naapsa na ako. Oo. Alay lagi akong kauban, nagtagbo kami sa unahan. Nagtagbo kami, nagyangak kami doon. Ano siya sa ko? Tago kami, nakatago kami. Ang mga aktor, kinabilin man. Nagtakasakay po kami. So kami, gabi na ang dagan, kaliman nga life and death na nga kaimdang. Ano ang kauban, damay ka kusuga, di mo mudagan. No? Ano ko, padamay ka gibiyaan ko ni mo. Lagi, tinood gina. Sa ako kuya, muna akong pagdagan, kaya di na ako gatama ko giyuta ba. So, narealize ako, grabe Lord, no? Even ito mga panahon nga, nagbuhat og mga hinangal, pwede ma-endanger gid akong kinabuhi, mahuman gid ko ato mga panahon na, ang Ginoo gid nag-protect sa ako, nag-sustain sa ako.
Na-realize nga during my encounter ko, Lord, salamat kay Lord, ipaabot pagkikunin mo sa punto, Lord, nga ako, Lord, makaila sa imo. Makabalik sa imo, Lord. Ikaw, giday, ang akong Papa. Amen ba? So, tiyan, kay maybe ikaw, nakakadya na naminaw ka, nagdako, huwag kang away Papa, no? Kay karon ko mo, labi kining dysfunctional nga family. Tama, bulag-bulag. Maybe rin pareha tag-experience somehow. But I tell you, no, kung imo lang ibot sabton, ang Ginoo biagid ang nagsustain sa imo, ang Ginoo gid ang nagahawid sa imo ang kinabuhi. The reason o nakaabot pagyapon ka karon is tungod gina sa kaayo sa Ginoo igsoon. And kung ikaw numuduol lang ka sa Ginoo, imong i-acknowledge na nga Lord, maayo ka sa akong kinabuhi. Dili lang diha taman ang imong pwede ma-experience sa Ginoo. But ipaila-ila pagid pagmaayo ni Lord yang kagalingon sa imo para mas ma-experience pagid nimo ang fullness sa iyang panalangin o kaayo gyud sa imo ang kinabuhi. Amen. So dili aksidente niya matapad diha, dili aksidente nga nakadari karon. Tugod na sa kaayo sa Ginoo. The last one, no. So again, atong i-recap nganong kailangan mag-sacrifice sa pag-alagad. Sige, number 1, necessary. Without sacrifice, dili gid mag-work. Number 2, gratitude. No, kung imong sabton maayo gi kayo si Lord. Amen. And worthy kay siya nga tagad sa the best gid nga effort. Ikatulo, no, is kaning word nga delight. Ganahan kay kuani kaning part delight. Delight means naga-enjoy ka, something pleasurable sa imuha. Okay. Now, medyo baliktad siya kung imo sabton nga sacrifice, no, kay dagal lagi tao negative ang ilang pagtanaw sa sacrifice. It is something nga masakitan, discomfort, magantos. Nga na gid usually ang pagsabot sa mga tao sa word nga sacrifice. But for us believers, no, again, it's my prayer nga mausab na sa ato. Nga dili ito tanawon nga negative ang word nga sacrifice when it comes to serving God, but we understand nga it's part, and in that way mag-work, and in that way, no, natay makita gyud nga resulta. Atong i-delight, atong i-embrace na sa pag-alagad sa Ginoo kanang word nga sacrifice. Nga naman, it's because delight enjoyable in the sense nga kabalo ka ang imong ginabuhat na ay padulngan nga insakto. Di ba? Ingon ang Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Di ba? Nindot kayo nga assurance, nindot kayo sa sulod, pamation, sabton, nga ang imo dayong pag-sacrifice, pagbudlay sa imong pag-alagad sa Ginoo, actually, dili siya sayang, dili siya yung wala lang. But everything you do in the kingdom of God, counted siya igsoon, nakita ni Lord, gina-honor ni Lord. It's never in vain. Amen? On the contrary, no? Pangit kayo nga magbudlay ka, maghago ka, and yet, sa mga butang lang, dili siya actually important sa life. Di ba? Dili siya tinuod nga valuable para sa imo, or worse, wala lang. For example, di ba, maybe uso pagyapon ni karon, I believe uso pagyapon fraternity. Sa ako sa una niya, itong mga teenager ko, nauso na sa mga i-recruit gyud ka. Kay para mabilong ka silang community, accepted ka. Tsada kay maghan. Maras lang mga Naruto, di ba? Ikaw din mga chuy lagi kina sila boy. Nas na mga nanaw. Pak. Di ba? So, before di nga ma-accept ka sa ilang grupo, kailangan ka mo agig initiation. Bunalan ka. Di ba? Ang uban is, yung sa alam mo kayo brigada nga ni Apil, ako wajag ko magpatuntoy. Gibunalan siya, grabe, taon-taon na mo siya makita. Kala ko ay, di ay, nag-appeal di siya, di ay. Nagpa-recruit, di ay. So naghubag pagmayong yang paa, nagipalabada. Ko binuang na ba? Binuang gina. Unsa para ma-appeal ko sa inyo, kailangan ko magsakripisyo ana. Bunalan ko niyo, palabon ko niyo sa imong mga bulingon. Damay ka, di may ko maglabas. Di may ko maglabas ang bulingon sa una. Kaya nag-laundry man may. Di rin magay ko maglabas ang napalabon ko niyo para mabilong binuang ni. Kabalo makadaga mga tao nga wala nila ma-realize sa ilang kinabuhi
Nag-sacrifice sila sa mga butang nga actually, dili kay nga naka-importante. But kaning importante, tinuod nga na-value sa life, imong tawag sa Ginoo, imong pag-alagad sa Ginoo, dagang tao dili willing mag-sacrifice. I hope nga mausab na sa ato. Hello? Di ba? Kay nindot kaayo gyud nga ang imong ginabuhat, tanan imong ginabuhat, kabalo ka na ay lasting nga result. Kani imong pag-alagad sa Ginoo, dili lang niingon dari sa kalibutan ng effect, it will last for eternity. Hello? Muna inindot, di ba? Kaysa grabe imong hago, grabe imong bilar, di nakahalos mo kaon, kay pukusan gini mong trabaho, unsa na imong proyekto diya. And yet, one day, mura rin sa sand castle, nga pag-agian o gamay nga balod, tumbar gyapon. Di ba? So what's the point? Nganong diya man nato ibutang atong kaugalingon. Di ba? Nga naay tawag sa Ginoo nga pag imong haguan, you give your best in serving God, even to the point, to the extent nga nag-sacrifice ka, we don't mind. Kikaburuta nga naanay lasting a result. Natay makita nga impact ana sa tong kinabuhi and the people around us. Amen ba? Ako nalipay gigay ko because before na akong kinabuhi, grabe gyud. Akong mama, dili akong mama. Ang akong mga kauban sa balay, pag ako mutiyog, di ko paminawon. Oh. Samot na sa gawas. Inyon mo ko sa akong mga kauban or mga kauban sa balay. Sa Badia, sa Surya, pag mura man kag, unsa ka di ay? Palaubog raway kanda ko, muli na kaganahan ka. So akong opinion, dili mag-matter, dili welcome. As in, nagkinabu dyan ko nga low kong self-esteem. But karon bitaw nga nata sa gid, nangalaga ko sa gid, di ba ikaw, naminaw ka no? Oh, di ba? Nga naman, it's because asabta na ako nga, wow, mo ni nindot, Lord. Imong tawag sa akong kinabuhi, pag ako ning buhaton, Lord, ihatag na ko akong the best, to the extent nga mag-sacrifice ko, nakita na ako sa ingana nga mindset, pag-alagad sa Ginoo, ako nakita nga resulta. Ang akong kinabuhi, nagiging panalangin. Amen? So you see, nindot magbuhat, mag-sacrifice para sa mga butang nga kabalo ka, na kay ma-produce nga insakto nga result. Amen? And actually, no, kung imong sabton, kanya tong kinabuhi nga nata sa Ginoo is actually the greatest opportunity gyud dari sa kalibutan in your lifetime. Walay makakumpara aning opportunity kaning ikaw makaalagad ka sa Ginoo. Because serving God gives you the opportunity nga ang imong kinabuhi, you will live an extraordinary and powerful life. Hello? It's the life of Christ nga imong gi-receive. Amen ba? Sabtag life ni Christ. Unsa may nabuhat ni Christ samtang nasa sa kalibutan, dako kayo. Amen? Now you have that opportunity as well. But you see, no, karon nga panahon na ay mga believers naga-follow po sila kang Christ, but then ordinary lang ilang mga kinabuhi. They just go with the flow. Sama sa mga wala mga lagad sa Ginoo. Ordinary ra nga kinabuhi, simbar gyapon. Wala gi manifestation sa gahom ba, wala impact ngadto sa uban. And it's really sad to see those kind of those people nga naga-profess, no, nga sila nangalagad pud sa Ginoo. On the other hand, napo kay makita nga mga believers nga wow, kani mo'y gwapo, kani mo'y nindot, power kay kinabuhi sa Ginoo. Amen? Nagsugod nga walang-wala. Yeah, nasa first level lang sugod. Zero good. Pero because faithful, naninuod, nagsacrificial sa pag-alagad sa Ginoo, nakita nimo ni uswag. Nindot kay kinabuhi. Victorious kaayo nga pag kinabuhi. So, unsa may difference sa duha? Pareha mo tas lang mga believers na ay opportunity sa Ginoo. What's the difference? Ang isa, walay impact nga life, walay power nga life. Ang isa, powerful, impactful kay life. What's the difference? The difference is sacrifice. Amen? Because in the kingdom of God, we need to understand this principle, sowing and reaping. Si Lord mismo nag-ingon in Revelation 22 verse 12, "Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done."
You see, si Lord naghatag og opportunity sa atoa nga naay mahitabo nga extraordinary, powerful sa mga kinabuhi. But magdepende na to what you have done. So you see, the difference is this word sacrifice. Nganong successful ang uban silang pag-alagad sa Ginoo, ni angat gid sila, ni grow, ni mature, nagiging panalangin sa dagang tao. Siya uban siyang pamilya, wow, makita nimong panalangin sa Lord. It's because of the word sacrifice. Ang isa, dili man gusto mag-sacrifice. Gusto man magpakayahay. So you see, nagi-diferensya gyud. Amen ba? So, kung yung mong sabto, no, delight, nindot kayo, enjoy kayo, mag-sacrifice. Sige, kung mag-sacrifice ko, pero kung maupo na yung mahitabo, pag mag-sacrifice ko, wow, anong dili good? Ikaw nga ma-assured ka sa imong kaluwasan sa Ginoo, na yung mahitabo sa imong kinabuhi nga maayo, puy-ani mo ang saad ni Lord sa imong kinabuhi, and then mabot ka sa level nga mahimo kang panalangin sa imong pamilya, tungod kay naninuod ka, sacrificial ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, damay sa panalangin sa Ginoo ang imong pamilya, amen? And then, you go beyond sa imong community, other people, na impact, nagiging panalangin ka, nagkinabuhi ka nga na pabor, na ay kadagaya, na ang proteksyon sa Ginoo sa imong life. Surely goodness and mercy will follow you. Kung kana ang imong makuha out sa imong pag-sacrifice, nganong dili gud ka mag-sacrifice? Amen? Hello. But it takes faith igsoon. Kailangan og faith yan. Pag imong tuwan, pero dili mo gid ato makita diretso ang result. Ang problema man gud sa uban ni ngani, Lord, ang sacrifice mo dapat na dayon. Dili man gud. Parts imong pag-sacrifice ang imong pagpaabot sa saad sa Ginoo. Amen? Hello. Part yan. Kaya dili gyud si Lord katagaan kanya instant nga noodles, di ba? Gapo gitong na ay shrimp, na ay so tawagan ng butchi naman noon sa Hawking ito di ay. Di ba? Nindot gitong nindot nga pagkaluto, magpaabot tod ka gutuman kay pero kabulo ka pag i-serve. Wow. Mag-enjoy ka. Di ba? Dili pa ka madaot. Ikakamo nga sikaw sa tulos hundangan na ninyo, ha? Ay mo sigpalabi, ana. Oo. Part sa imong pagpaabot sa saad sa Ginoo, as you keep serving God faithfully, just giving your best, part na sa imong sacrifice. And telling on si Lord, I will reward you according to what you have done. Amen? So yung anong dili gud ta mag-sacrifice, kung nga na man dayang mahitabo para sa ato. Kasi ganahan mag-sacrifice sa karon silang pag-alagad sa Ginoo. Amen, taas ang kamot. I don't mind. Sige, sa kuya, mag-dun prayer, tawag mo. Sige, larga. Sumula oras. O sige, 4:30. Matatag sa iyo, alas 4. Sige, larga. Di ba? So mag-adjust na ka. Na kay mga sacrifice nga bottom, but again, nasabta na nimo. Necessary para mag-work imong pag-alagad sa Ginoo. It's your gratitude to God. It's your delight because you know that your labor in the Lord is never in vain. Amen? So you see, sacrifice is really important and at the same time, powerful. Mga tao no nga, todo bigay silang pag-alagad sa Ginoo, makita ginimon sa paybuhaton ni Lord sa ilahang mga kinabuhi. Amen? We are truly following Jesus if we follow Him in a sacrificial way. So karon nga buntag na akong i-invite na manindog ta. And I hope no nga natubag gid akong pag-ambo karon nga buntag nga sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, no, dili na sa ingon nga negative, something bikil pa sa imo kung mag-sacrifice ka. But you begin to understand that it's important for you to do that. It requires your sacrifice para mag-work ang imong pag-alagad sa Ginoo. Yes, nag-sacrifice ka, discomfort sa imong part, but then naana nga conviction, truth sa imong mind, sa imong heart nga si Lord maayo sa imong kinabuhi. And kana imong sacrifice is just your way of expressing your gratitude to God. And naana nga excitement sa imong sulod. Nung as you labor in the Lord, nagbudlay ka, nung nag-follow up na ka dito, mag-follow up pag ka diri, naghatag na kagahapon, maghatag ka sa kakaron.
No, magutman ka, kay nag-fasting ka, nagbilar ka, makulaan kasi mong tulog, kay you need to wake up for, no, you don't mind these things because kabalo ka nga na ay padulngan nga insakto ang imong pag-alagad sa Ginoo. Again, akong baliko, no, pangit kayo. Let me use that word. Pangit kayo nga ang imong kinabuhi. Abi ni mo, insakto imong ginabuhat, hatag kasi imong the best nga effort, nag-sacrifice na kaganing, but then, para din sa mga butang nga, temporary lang. But I pray no nga, masabtan nimo nga sa imong life, kung na makitagaan sa imong time, effort, no, mag-sacrifice man ka, para gina sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Come on, let's just close our eyes kitang tanan nga nakakaroon sa simbalay. And let's just ponder no, that word, that message from the Lord, telling us no nga kita, in order to serve God, dili siya ingon nga pinaagi sa itong kaugalingon nga mga gusto gyud. But kung unsay pamaagi gyud sa Ginoo. And si Lord mismo, si Jesus mismo, siya ang nag-set of example for us. Nga in order nga siya gyud mabuhat niya ang tuyo sa amahan dari sa kalibutan, nasabtan niya nga kailangan gid niya og sacrifice. Same maigsono. If you really want the call of God, the purpose of God for your life, then you need to have that attitude, that heart, that you are willing to sacrifice. But no, dili na negative para sa to ang word nga sacrifice. No, it's not. It's really, no, something beautiful. Nindot siya actually kung imong sabton. There may be pain in the night, but joy comes in the morning yun. You know nga ang imong ginabuhat will last for eternity. You know nga imong ginabuhat, sacrifice na sa Ginoo. No, na kay reward from the Lord. Na ay blessing in return from God. Nga dili lang ikaw ang mag-enjoy, but even ang imong family and even to the people around you. Come on, just raise your hands to the Lord. Maybe ikaw da karon na ka sa simbalay and maybe wala pa nimo mahatag ang imong kaugalingon sa Ginoo, no? Wala pa nimo dawat ang sacrifice ni Lord para sa imo. The Bible tells us so that Jesus was the Lamb of God who was slain. Gipatay siya, nagpakamatay siya there at the cross in order nga matagaan ta niya kinabuhi, kaluwasan, kapasayloan. And the Bible tells us that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Igsoon. Igsoon katong gibuhat ni Jesus dito sa cross, that's our way to salvation. And the thing, no, ang imo lang dapat buhaton is imo tong tuhuan, imong i-confess sa imong baba nga ikaw sa imong kinabuhi. When it comes to salvation, wala kay laing tuhuan, saligan, kundi si Ginoong Jesus na namatay sa cross para sa imo. So come on, I will give you the opportunity not to receive that salvation that comes from Jesus. Come on, kung ikaw dili pa ka-assured, I'm talking to you. No, ikaw diya karon nga nasimbalay, dili pa ka sigurado gyud sa imong kaluwasan. No, dua pa ka, galibog pa ka. I tell you, no, God is speaking to you right now, and God wants to give you that assurance nga ikaw palangga, gihigugma, ug mahimong luwas nun diha sa Ginoo. Say this prayer with me, no? And kung ikaw magsabat ka, kinasing-kasing nga pagsabat igsuon, ug imong ginasugid ni sa Ginoo. Come on, pray with me. Lord Jesus, salamat kaayo aning atak na nga ako, Lord, nakadungog sa imong mensahe. Lord, kabalo ka, Lord, nasayod ka nga ako, Lord, galibog ko, dili pa ko sigurado, Lord, kung lawas magyud ko. But Lord, ingon ang imong pulong diha sa imo, Lord, na ay kasiguraduhan. Lord, gusto na ko na madawat nga assurance
karong nga buntag. Ingna siya Ginoong Jesus. Ako kang gituhuan, gidawat sa ako ang kinabuhi. Ikaw ang akong Ginoo ug manluluwas. Pasaylo ako, Lord, sa mga sala nga akong nabuhat, sa unahuna, sa pulong o sa buhat. Ginoong Jesus, nagpakamatay ka sa cross para bayaran ang akong mga sala, para ako mapasaylo, para ako maluwas. Gilubong ka apan sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw ka, nisaka ka balik sa langit. Ginoong Jesus, nagtuo ko ana, Lord, ug tungod ana nga pagtuo, Lord, tagay kog assurance sa kaluwasan nga naa sa imo. Ug Ginoong Jesus, sukad karon tabangi ko nga magkinabuhi diha sa imong katuyuan. Nga sugod karon ikaw na ang matuman sa ako ang kinabuhi. Sa imong pangalan, Ginoong Jesus, kini akong giampo. Amen and amen. Come on, let's just continue to pray. Father, salamat kay Lord for this time. And Lord, we pray, padayon ka mag-minister. Spirit of God, Lord. Spirit of God, touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Come on, let's just worship the Lord this time. Salamat sa iyo. Come on, begin to praise Him. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. Come on, declare it. This is the truth. God loves you. At pinangking lubos, Tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko. come on, offer it to God. Puso't kaluluwa, di na magkaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong sinuko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, Lord, touch your people, Lord. nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Aking iniling ang tanging alay ko, O Diyos, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko. Puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilugo, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Aking iniling. Yes, Lord, salamat kayo, O God. You are so good. You are so faithful, O God. Lord, for all those times, O God, sa among journey, Lord, imuhag yung gipakita, Ginoo, that God, you have always been good. You have always been faithful, regardless sa among situations and season, Lord God. Salamat kaayo, Lord, na sa panahon, Lord God, Lord, nga naami mga sacrifices, Lord God. Lord, we believe, O God, that you are elevating us, O God. Lord, imo haming, Lord, dalon, Lord God, sa kung asa, Lord, ang imong desire for us, good Lord, for your kingdom agenda, Lord God. Lord, continue to use each of us, God. Transform us, Lord God. That, Lord, willing me, Ginoo, mag-sacrifice, Lord. Willing me, God,
nga Lord, ilay down even, O God, ang amo ang mga comforts, Lord, so that we can serve you, Lord God. Lord, salamat kay sa tanan. We praise you, we honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. No, God is faithful. God is always true to His word. No, and indeed, sacrifice is essential para sa ato mga disciples, mga Kristohanon. So karon nga time kinsa excited nga mag-sacrifice in the area sa atong giving, no? Sa gishare pa ganina ni John, no, sa kingdom sa Lord there is always no kanang sowing and reaping a principle sa Lord. No, so I want to share to you this word from the Lord sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. No, in the kingdom of God, as na-mention pa ni John ganina, is na ay principles, no, naatay mga principles nga gina-follow for us to experience, no, the miracles and the promises of God. No, so sa words sa Lord, ingon diri na whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, so that always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. No, so sa principle sa kingdom sa Lord is grabe gid ka powerful, profound nga prinsipyo sa Lord ang sowing and reaping. And kani siya nga principle is ga-assure ni sa ato ang ma-receive nato ang promises sa Lord, ma-experience nato mismo. Because kung nakadungog ta sa word sa Lord, nindot kay na siya. But that is only a first step para sa atong miracle. No, si Lord gibuhat na niya ang tanan sa cross, that even Jesus, while naa pa siya diri sa kalibutan, no, wala siya nagpakadato para in exchange ma-experience nato ang iyahang abundance, no. And then pero mo ni siya ang key. The key is that we need to act first. No, sa kingdom sa Lord, lahi siya sa kalibutan kay to see is to believe. But sa kingdom sa Lord is act first and you will see. No, so ang susi, kung di ba kinsay na ay susi sa inyo ha? Ako na ako'y susi sa sakyanan. But kani nga ang sakyanan di na ko ma-enjoy kung di na ko ni gamiton nga susi. So kabaluta sa key sa kingdom sa Lord in terms sa area sa finances. No doubt, dili mag-withhold si Lord og mga maayo nga butang. And God designs us to prosper. No, so si Pastora Claudia pa is iyahang declare sa ato that this is a year of prosperity for us ecclesians. But kana nga prosperity is mag-start siya sa atong pag-act sa ato ang gituuhan. No, so ang principle sa Lord matud pa sa iyang pulong is those who sow sparingly will also reap sparingly, and those who sow generously will also reap generously. So sa kaning pagtanom, makita pod nato kung asa ta nagasalig. No, kung gasalig ba ta sa ato ang kwarta or gasalig ta sa Ginoo nga mag-provide sa ato a. No, when I started sa ministry, year 2013, I did not have an experience dira sa Lord. Wala ko experience sa kanabitang kanang
mag-sow ka, then mubalik sa imuha. And so, ma-amaze kay ko mamina og mga testimony nga sa dihang na sila'y sacrificial giving sa Lord, sila pod mismo naka-experience personally. So, kato, akong pirmiro nga experience sa Lord is ako gyud siyang gi-decide. No nga dapat dili ra ko nakahibalo sa word sa Lord. No kay we must be doers of the word so that we can experience the miracle of God. So mo to akong first nga experience gyud is kaning sa sacrificial giving is when I gave 96% of what I have during that time. So year 2013 sa time nga katong na-challenge sa offering, I only have 500 pesos and 20 pesos. So I actually have the option to choose 500 or 20. But mo gani na ang word sa Lord ingon dira nga whoever sows sparingly will also reap sparingly. So kung mo tanom ko sa akong 20, for sure, di ba? 20 is only 4% of what I have that time. But kung mo tanom ko generously, which is ang 96% of what I have that time is 500, I would expect generous nga pag-reap sa harvest. But mao gani na ang tao nga pag nakasabot ka kung asa nimo gisali gibutang imong pagtuo, dili ka mahadlok mohatag sa imong pinaka the best. So that time I gave my 500 pesos, which is 96% sa kung unsa ang naa ako, without thinking nga layo pa ang sweldo that time. And mo to nga anak ko, Lord, wala pa gyud ko naka-experience og miracle in terms sa finances. And kanang mas maano ko ba sa uban nga makadungog nga maka-experience ba doon ta ko ana. But si Lord, mustorya gid siya. So God put a conviction in my heart that I should give my best. I should give that sacrificial giving ana nga time. And so, dito nagsugod akong first miracle nga na-experience sa Lord nga maski pa og wala ko kahibalo unsa nga return akong ma-expect ato og kung kanusa nako ma-expect. Knowing nga layo pa ang sweldo, nagpabilin ko nga, Lord, musalig kog mutuo ko sa imuha. Unya, wala man say, di man pud siguro ko mamatay no, kung pila lang kaadlaw nga, kung wala na isudan, kay di ba 20 na lang nahibilin sa ko ah. But true enough, ang word sa Lord tinuod. No, within that week, God gave me an opportunity. And kato nga opportunity is na siya return. No, so ako yung naingon, nakita gyud nako nga Lord tinuod gyud di ay. So starting ato nga time sa akong life, dili na ko magduha-duha maghatag og pinaka the best when in terms of giving. So as of now, no, fast forward 11 years from that experience, no, dili ra to siya one time no nga sacrificial, because naay mga succeeding nga mga sacrificial giving nga ako ang exercise, ako ang faith. No, so and today makaingon ko nga Lord, nag-harvest ko sa ako ang gisow dira sa imo many years back. And karon kay dili ko mahadlok na nga mohatag og the best, kay kabalo ko si Lord dili gyud nimo ma-outgive. No, so all ecclesians and even mga first timers no nga gapaminaw sa area sa ato ang finances, God is also concerned. No, dili mo sugot si Lord nga magpuyo ta sa kahadlok sa basin makulang ta. Because in the kingdom of God, wala gyud nang kulang. There is no lack in the kingdom of God. Pero ang kilang nga imong buhaton para dili ka magkulang-kulang is to be faithful no sa area sa ato ang tithing, sa area sa atong offering, no sa atong giving. So this time, no, I know ikaw
ikaw nga naa karon sa simbalay, naa kay mga desires dira sa Lord, no? Do not worry kay ang word sa Lord nagaingon nga, just delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And not dili enough nga nakabalo ka sa word sa Lord. You have to put action on it. So this time, you can see man nga naay bank account number sa inyong screen. You can give your tithes. No, let us be faithful in giving our tithes. Dili lang once, di lang season, but ang faithfulness makita sa consistency. No, so sa gamay pang income nag-tithes, so all the more pag i-increase ka sa Lord, kay nakita nimo, na-prove nimo sa imong self nga faithful si Lord. No, so let's give our tithes, our offerings, no, ato ang sowing. Kay ingon ang word sa Lord, God is able to make all grace abound. Lord, all things are possible. Nagtrabaho man ka, nagnegosyo man ka, unsa man na ang source sa imo, that the ultimate source is the Lord. No, dili ka makuyawan, dili ka mahadlok nga basin mawala ang client. Because we know that in the kingdom of God, there is always provision. Because our God is make every grace abound towards us, so that in abundance we come on. So this time let's pray. Hallelujah. Salamat kayo, Lord, sa imong Lord, sacrifices, so God, are essential dira sa imong kingdom. Lord, it tests us kung asa mi nagasalig. Lord, kung sa imuha ba or sa wealth nga imong gi-entrust sa amoa, sa possessions nga imong gi-entrust. Mold us, so God, that Lord, sa tanan, Lord God, while naami sa journey, Lord, sa mo ang matinod-anon, Lord, sa tanan nga butang, including sa area sa among finances, Lord, that God, we will give. And salamat, Lord, that you will make us a channel of your blessing. Lord, magahatag ka, Lord God, 100-folds, as your word says, O God, that no one who for the gospel who will not receive 100-fold aning a generation. Lord, salamat kay, O God, that we will experience your word. We will talk about your word. We will testify about your word, O God. Salamat, Lord, ang tanan Ginoo nga nagatrabaho, O God. Lord, magpabilin nga matinod-anon, Lord, dira sa, Lord, pagiging faithful, O God, in the area sa giving, Lord. God, we will amo ang buhaton, Lord, amo ang i-manage, O God, what you have entrusted to us at the present time, O God, while we continue to dream, Lord, what you have placed in our heart, O God. Salamat, Lord, mag-aabri ka og pamaagi, O God. Padayon ka nga mag-speak sa matag sa Lord nga naay mga ginatinguha, Lord God. Lord, sa area sa finances, Lord, maghatag kag kahibalo. And God, salamat, Lord, that indeed na ay transfer of wealth in the last days. Salamat, Lord God, open kag doors and opportunities, Lord, for those who are in business, oh God. Lord, transfer of clients, Lord, from those who are wicked, oh God. Lord, imong i-transfer, oh God, to the godly people, oh God, to those who serve you best, oh God. Salamat kaayo, Lord. And God, padayon mi nga enjoy, Lord God, sa imong panalangin og favor. Make us an impact, O God, an influence aning a generation, so that when people see us, makita nila, Lord, nga buhi ka nga Ginoo,
And Lord, gamhanan ka nga Ginoo God. And Lord, you are the God of abundance because it will reflect in us, Lord God. Salamat kay sa tanan, Lord. To you all the praises, glory, and adoration in Jesus' name. Amen. May gininhawa pagasimbahon ka tungugog himaya kanimulan Diyos na gamhanan, Diyos na balaan. Hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan. Hallelujah, okay gamhanan ka, pagasibahon ka, o himayaon ka, ikaw lang wala.